ay masasabi ko talaga na itong babaeng to mananalo na to. Sayang nakalimutan nila kung paano ba talaga lumaban ng totoo. This is some Blusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, paano kung small nga but terrible. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Yes, usapang Miss Universe nga po tayo ngayon. But bago po yan guys, gusto ko po muna kamustahin kayo lahat na sana lahat po kayo ay nasa mabuti at nasa maayos na kalagayan ngayong araw na ito. At syempre sa lahat ng mga bago kong subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat ng mga kaibigan ko na walang sawang sumusuporta dito sa akin, maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin tungkol nga sa kandidata ng mga Latina. Ay nako, marami kasi nagsasabi na sabi nila mukhang kakainin ang kandidata natin ng buhay ng mga Latina kasi nga sa sobrang ganda, sexy, palaban ang mga Latina. Guys, hindi naman nabago yan. Ang pagkakamali nga ng mga Latina, makapokus sila lagi dito sa kung paano sila magpapaganda, kung paano sila rarampa, paano ba sila mag-i-emote pagdating sa entablado ng Miss Universe. Pero nakalimutan nila kung paano ba talaga lumaban ng totoong laban dito sa Miss Universe. Lalo na ngayon ang IMG ay nag-iba nga ang taste pagdating sa pagkuha ng kung sino ang mananalong Miss Universe. Kasi ang gusto nila ay hindi lang puro ganda, kailangan may talino din. At syempre, fresh dapat ang kandidata na mananalo ng Miss Universe. Kung mapapansin ninyo, lahat ng nanalo from 2015, 16, 17, 18, 19, malahat sila ay masasabi natin, wow, amazing woman. So, isa sa mga Latina talaga ang masasabi ko na kinakatakutan ng lahat. Ito nga ay wala nang iba, si Miss Mexico. Yes, si Miss Mexico na masasabi ko naman na wow, amazing kasi si Andrea Mesa ay dating Miss World 2017 first runner-up. Take note guys, first runner-up sa Miss World. So, tinalo lang naman niya yung 120 candidates, di ba? So, napakadami. Kung iisipin mo yung experience niya, wow, nakakaloka kasi kung dadalhin niya dito sa Miss Universe yun, nako, baka ikaw na talaga ang manalo kasi grabe yung ginawa doon sa Miss World tapos pupunta dito sa Miss Universe. But guys, hindi yun ang basihan para masabi natin na isang kandidata ay siya na talaga ang mananalo sa Miss Universe. Kailangan pa rin magtrabaho talaga ni Miss Mexico. Kailangan niya ng work hard, kailangan ng sincerity work at advocacy. So, para masungkit nga ang corona ng Miss Universe, di ba? So, magiging advantage lang niya na meron siyang experience na yung confident kasi guys, kapag sumali ka na sa isang pageant, buo yun eh. Kumbaga parang madadagdagan talaga yung confident mo, yung tapang mo. Magiging malaki ang advantage ni Miss Andrea Mesa dito sa competition. But kung iisipin ko naman, siya na nga ba talaga ang mananalo? I don't think so. Kasi guys, kung magbabase ako doon sa mga kandidata nila na masasabi ko na ay itong mga to matitindi palaban, si Jimena Navarrete nung Miss Universe 2010 ay masasabi ko talaga na itong babaeng to mananalo na to. Silent but killer. Saka makikita mo yung ganda talaga nag-uumapaw. Saka yung candidate nila nung nakaraang taon na si Sophia Aragon na masasabi ko isa sa mga naging paborito kong kandidata sa Miss Universe. Makikita mo yung glow, makikita mo yung beauty. Kung ikukumpara ko si Andrea Mesa sa kanila, parang ang layo-layo ng itsura ni Andrea Mesa. Kasi kumpara noong 2017, noong 2017, masasabi ko, ang ganda, grabe panalo. Pero ngayon, parang, alam mo yun, nagmumukhang tsahin na siya ni Rabia kapag dinikit sa kanya si Rabia. Kasi very matured yung itsura niya. I'm so sorry guys, pero yun yung nakikita ko. Ang matured ng itsura ni Andrea Mesa. Tinititigan ko nga lahat ng videos niya, yung pinapanood ko. Hindi ko nakikitaan ng X Factor na ganda. Wala akong makitang ganda sa kanya. Maliban na lang doon talaga sa matangkad siya, sexy siya. So, ayun. Saka yung title na naging first runner-up siya sa Miss World. So, ayun yung mga nakikita ko na nagiging parang nagdadala sa kanya para sa corona ng Miss Universe. Pero hindi ko nakikitaan ng pagiging masasabi ko na wow, amazing, fantastic, ito na, parang ganon. Sabi niya ng ganon, papantayan niya daw yung ginawa ni Catriona Gray. I don't think so na kaya niyang pantayan si Catriona Gray. Kasi si Catriona, iba ang effort na ginawa bago naman lumaban dito sa Miss Universe. Diba? Kumbaga parang naghanda talaga ng todo-todo. And I hope na sana si Andrea Mesa ay mapaghandaan niya ng sarili niyang style
ang Miss Universe competition. Yung inspired ka sa isang Miss Universe na from the Philippines, nakaka-admire yung ginagawa mo. Pero mas maganda siguro kung makakakita kami sa'yo ng sarili mong identity, sarili mong style, sarili mong ganap, di ba? So, yun. So, tingnan natin kung ano ipapakita ni Andrea Mesa sa darating na competition ng Miss Universe. Isa pa sa mga kinakatakutan daw sa Latina, ito nga ang kandidata ng Miss Peru na wala nang iba kundi si Janik Maceta. Yes, Janik Maceta. Na masasabi ko na malaki din ang advantage sa competition na to kasi naging Miss Supranational 2019 third runner-up. Kumbaga parang, ay nako, syempre iba pa rin kapag may experience ka sa pageantry, di ba? Kung iisipin mo, advantage ba nila? Makakatulong ba sa Miss Universe talaga? Yes, makakatulong kasi ando doon na buong na nga yung confident nila pagdating sa competition. Kasi alam na nila kung paano makipag-compete sa isang competition. But guys, wag nating kakalimutan. Depende yon kung ano ang gagawin niyang compete dito sa entablado ng Miss Universe. Depende rin kung ano yung ipapakita niyang advocacy, kung ano ba yung ipapakita niya galawan dito sa competition na to. Kasi ang nakikita ko, parang kung ako ang tatanungin mo, parang magiging scripted na lahat ng gagawin nila. Kasi nakita na natin sila na ito ang galawan nila noon. Tapos ngayon biglang babaguhin, biglang gagawa ng advocacy. So lalabas na hindi sincere yung mga ginagawa nila. Kasi ngayon lang nila ginagawa yon. Kaya nga sinasabi ko, si Andrea Mesa medyo parang sasabihin mo na hindi mo na kaya niyang pantayan yung ginagawa ni Miss Catriona Gray. I don't think so kasi iba ang quality ng pagkatao na meron itong si Catriona Gray at iba rin ang pagkatao na meron itong si Miss Andrea Mesa. Ngayon si Janik naman, maraming nagsasabi na yes, palaban, rampadora. Totoo yun. Nakikita ko, napanood ko naman yung compete niya, napanood ko rin kung paano siya rumampa, kung paano siya humataw. Sabi ko nga natalo niya na nga si Miss Philippines noong nakaraang taon na si Sai, di ba? Kumbaga parang dagdag confidence sa kanya yun na nako, kaya ko na tong talunin ng Miss Philippines. At ang nakakatuwa, silang dalawa ni Miss Philippines ang magkasunod na lalabas sa entablado ng Miss Universe. So yun ang advantage dito ni Rabia Mateo sa competition na to. Walang experience si Rabia Mateo sa international pageant katulad nito ni Miss Mexico at ni Miss Peru na naging first runner-up at naging third runner-up na sa kanilang competition. Pero naniniwala ako na meron si Rabia Mateo katulad ng meron itong si Pia Wurtzbach at saka si Catriona Gray na para maksungkit ang corona ng Miss Universe. So yon, ayun ang nakikita kong meron si Rabia Mateo. Ano to? Yung kanyang determinasyon, yung kanyang work hard. Kung charm ang pag-uusapan, ako, napakaganda ni Rabia Mateo kumpara sa mga kandidatang nabanggit natin. Kakaiba ang ganda na meron ang gandang Pilipina. At humble, ang pagiging humble ni Rabia, isa yan sa mga susi niya para sa corona ng Miss Universe. At saka yung kung paano siya nagtatrabaho ngayon dito sa competition ng Miss Universe. Huwag nating ismulin. Maaaring hindi siya kasing tangkad ng mga Latinang nabanggit natin. Pero sabi ko nga, small but terrible. So yon, sabi ko nga, wala nang tatalo sa witty and charisma na meron itong si Rabia sa competition na to. So yon, so ako confident ako na hindi yan sa tangkad, hindi yan sa ganda kung paano ka rumampa, kung paano ka pumose. Confident ako kay Rabia na kung ano ang gagawing pasabog niya sa competition ng Miss Universe. Yun. So, let's see. Tingnan natin. Sabi ko nga, kung natalo ng ni Catriona Gray at ni Pia Wurtzbach ang mga Latina noon, hindi imposible na matalo din ni Rabia Mateo ang mga Latinas ngayon. So, yun. Kung nagawa nga ni Catriona, nagawa ni Pia, bakit hindi kayang magawa ni Rabia? Diba? So, kayo guys, ano bang tingin ninyo? Tingin ba ninyo mga Latina ba talaga ang magwawaging para sa corona ng Miss Universe? Tingin ba ninyo si Rabia Mateo ay kakayanin niya ang competition laban sa mga Latina? So, si Andrea Mesa na nga ba talaga ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to? So, please comment below para naman at least marinig ko naman kung ano ang opinion mo dito sa pinag-uusapan natin. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa akin. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, iniimbitahan ko po kayo, please don't forget to click like and subscribe my channel. And of course, gusto ko rin mag-shoutout sa mga ilan nating kaibigan. Shoutout po kay Isidro Lopez. Hello Isidro, maraming salamat. Gusto ko rin mag-shoutout kay JR Bognot,
Gusto ko rin pasalamatan si Kai Cruz na lagi nakatutok dito sa atin. Maraming salamat, Kai. Gusto ko rin pasalamatan si Gaisel Ortega, si J.R. Jacinto, si Martina Alagaw, at syempre si Jerome David na lagi nakatutok dito sa channel natin. At saka syempre, gusto ko rin pasalamatan ng aking best friend na si Rona LB, ang aking twin sister na si Kaylin Yang, at ang aking Mama Jem na lagi nakatutok dito sa channel natin. Sa inyong lahat, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa akin. Always keep praying and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam!